Kakain laban na kayo dyan ah. Yan. Using the EcoFlow Delta 2. Wow! O, nagcha-charge ka ba ng cellphone habang ginagamit ang dalawang electric fan? Na. Eto na! Game na! Dahil tignan nyo, may mga Eto na, ready na! Ayan na, umaandar na ang aming banana boat. banana boat! Ang saging na bangka! Hey! Escape! Sana tumao! Video. Joke lang! Kuya! Mindoro! Mindoro! Uy, pupunta kami sa Kaibutas Rock Formation! Hi! Ito ang EcoFlow Delta 2. Habang nagka-camping tayo dito sa napakagandang lugar sa San Juan, Batangas, ay susubukan natin to sa iba't ibang gadgets na meron tayo. Ang capacity nito is 1,000 watts. Tapos may built-in na rin siyang solar inverter. Pwede mo rin itong i-charge sa pamamagitan ng solar panel na ipapakita natin. At pwede mo rin ito i-charge sa pamamagitan ng pagsagsak sa outlet o yung AC outlet. Pwede rin sa sasakyan. First time lang natin ito gagamitin at lagi na natin ito makakasama. Hi Zen! Hi! Wow, kasama mo ako na. Akin na yung ano mo, coconut mo. Zen! So doon tayo galing kanina guys. Doon. So masyadong malawak yung kasama niya. Si Boss Jewa. And nag-spear fishing na siya. Hindi tayo naririnig guys. Nagluluto muna tayo ngayon. Nandun nga pala mga iba nating mga kasamahan. Si EJ, si Popsy, si Joey. Yo guys. What's up? Si Aizen. Yo, Aizen. Gawin mo na, kabay. And si Janice, magluluto siya ngayon. Tara guys, samahan natin siya. Habang nagluluto. Pagdala ng bulok. Ang nadala ko lang ay aking magandang knife. Wow, sana all may knife. Oh, may dragon pa ho yan. Kaya po kahit papano saksak na lang, hindi na tabas. Yeah. Hindi na pala natin dito kailangan ng apoy, no? Hindi na. Bakit? Kasi may dragon. May dragon. Guys, titingnan natin yung sinaing natin sa bago naming kalan. Ito na po siya ngayon. Tingnan natin kung maganda ang pagkakaluto. Charan! Uy, beautiful! Ganda po ng ating pagkakaluto. Ano pong bigas natin? Ang bigas natin ay Asmin. Asmin rice. Asmin rice. Nakita po ay pa. Ito nakawala na yan. Ano yung mami?
Grabe ang lakas ng ulan guys. Ayusin muna namin yung tent. Let's go! Lumakas bigla guys ang ulan at saka ang hangin. Mas malakas kaysa kanina. Yan, ginagawa ng paraan para matakloban ang ating tahanan. Kampay! Kampay! Padre! Kampay para sa tagumpay! Go! Kampay para sa tagumpay! Lupay-pay! Lupay-pay! Para sa tagumpay. Pakita ka naman sa camera, Junel. Mapaalam na si Junel eh. Hi guys. And bye guys. So si Junel po, nakasama natin siya last year sa Bordeos, Quezon. Ngayon, paalis na siya, papunta naman siya ng Taiwan. Taiwan. So, Huh? sawadi ka, iba yun. Okay, anong message mo, Marjone? Una, malaman ko si Medyo Drama. Ayan niya, meron lang akong payo sa kanya kasi nga ito ay lagi niya din sinasabi. Nasa Bible ano po, Ecclesiastes 3 verse 1 to 3 na ang sinasabi doon ay there's a time for everything. Ayun ay lagi sinasabi ni Kuya Junel, and then now ay dumating yung kanyang panalangin, ano po, na yung kanyang pag-abroad ay sinagot ng Panginoon. Bagaman na matagal ay talagang there's a time for everything. Kaya huwag lang tayong mawala ng pag-asa na manalangin at patuloy na pumatok sa pintuan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay nagpapala sa atin. So yun lang po ang message. Kampay para sa tagumpay! O next. Ang hangad ko natin lahat na mapaayos yung kanyang pagpunta sa Taiwan. At harinawa makatagal ka doon ng ilang taon. Ang aking pong verse ay mababasa po sa Josue 1 verse 9 na sabi po doon ay huwag matakot at panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoong Diyos ay kasama ko kahit saan. Kung saan mo Maganda. kagaya nga nung kagaya ni Junel, kung saan magpunta si Junel Lagi na ay kasama. kung kinakailangan na huwag tayo panghinaan ng loob kung ano man yung landas na tatahakin natin. Pagkat sabi nga po ay meron tayong pinagmumula ng lakas ng loob na susuportahan. Yun ay ang Panginoon. Hindi ko kabisado yung verse. Basta yung verse na trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. So, syempre, mapupunta ka sa lugar na iba ang lengguwahe, iba ang kultura, adjustment talaga sa part mo kasi kasama sa lawakan mo na lang yung pangunawa mo. At the same time, kapag nandun ka na sa punto na hindi mo na talaga maunawaan, huwag mo kalimutan pa rin lagi ang Panginoon na may dahilan kung bakit ganoon ang sitwasyon ng oras na iyon. Lagi kang lumapit sa Kanya at tiwala, huwag mo wala ng tiwala sa Diyos sa oras na syempre hindi laging masaya kahit Yes. saan man. May Lagi part na may mahilig pagsubok. ka, may pagsubok, may mahirapan ka, mahuhomesick ka, baka hipupusin mo din ang mga ramdaman mo. Okay, it's my turn. Ang message ko is matatagpuan Gagawin natin sa tayo Kawikaan nasa tabang. or Proverbs 16:9. Ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Kahit gaano kaganda ang plano natin sa buhay, kala mo planchado na, ano? Ito na lahat, alis ka na. Minsan ang Panginoon may plano pa palang para sa kanya. Ilang taon ka naghintay bago makamit yan? 2.5 years. Biruin mo, yung first year na nag-apply ka dyan at gumastos ka, bigo ka, no? Magkano nagastos mo? 10. O, kahit sino sa atin, ang 10,000 o higit pa ay malaking pera na yan. So, kabiguan yun. So, yung una mo kabiguan, yung unang taon, hindi mo pa nakamit yung kagustuhan mo makapag-control. Nagplano ka, maganda yung plano mo, may ginawa kang hakbang, ngunit hindi ito itinupad sa iyong panahon. Kundi tinupad ka ngayon, nung naka 2.5 years ka, ngayon siya naganap. Kasi yun ang plano ng Diyos sa iyo. So siguro marahil kaya nabigo ka nung unang mga taon, may gustong ituro sa iyo ang Diyos. Ano? Regarding sa kung paano mo i-handle ang magiging sitwasyon mo. O
O ano, anong sasabihin mo sa iyong ano, pinsan naman? Aalis na pinsan mo eh. Ay, iiyak na sa kangiti naman pala yun. Nanguhuli sila guys ng mga isdang maliliit. Panggata daw namin bukas ng umaga. Ay, si Joey. Hindi, tanda lang. Bakit pinisa mo? Oh! Para mga dilis. Hindi ko yan nalaki. Ganyan lang yung kalalaki. Oo nga, ano. Yan yung hinuhuli ko doon. Kaya pala yung asul na sinasabi mo. Yun, nasa bato. Yun. Go Joey, kaya mo yan. Tinadampot lang nila guys. Sa ilalim ng daliri. Ang technique na panghuli namin ng mga ganitong isda is binubulag lang namin siya ng ilaw. Tapos hindi na siya makakagalaw. Tapos dadamputin na lang siya. Nakakarami na kami guys. Huli. Pinapatay na guys para hindi na makatalon. Wala kasi kami lagayan. Maliit lang. Ew. So meron kami ditong nadampot na parang style balatan. Balatan. So ibabalik na namin yan, di ba kami kumakain. Good morning guys. So this is our view ngayong umagang to. Napakaganda ng sikat ng araw dito sa paligid. Then ito nga pala yung aming mga huli kagabi. Yan yung lobster. Bibigay ko to kay Mamshi. Lobster. Another lobster. So, meron na tayong huli. Natawag dyan, lapu-lapu. So, check muna tayo ng ating EcoFlow Delta 2. So, meron na tayong natitirang 12 hours and 15 minutes kung cellphone lang gagamitin natin. So, ito yung first time natin na gamitin to. Sa mga susunod pa ay magagamit natin. Laking tulong niya kasi nagamit natin siya sa electric fan at saka sa cellphone, charging, mga battery ng ilaw ng flashlight. Meron siya dito ang power button and USB on and off button. Ito yung mga pinipindot nyo para mag-on sila. I-hold nyo lang yung pagpindot. At meron din silang USB output na 2 ports, 5 volts. Ito siya guys. At meron din naman siyang USB output na fast charge, 2 ports din na 5 volts, 2.4 A, 9 volts, 2A, 12 volts, 15A, 18 watts ang max. Ito yon, 18 watts ang max capacity niya. So ito yung mga fast charge nakalagay naman dito. And USB-A. Tapos mas mabilis ang pairing sa Delta Max kapag gumagamit kayo ng Bluetooth sa inyong app para ma-recognize ng Delta 2 Max ang inyong app ng EcoFlow. Ito siya guys. Pakita ko sa inyo yung app. May sarili siyang app. Napakadaling gamitin. I-click nyo lang yan. Nasa likod ng ating Delta 2 solar power station. So meron siyang solar car input, extreme X charge at saka overload protection na up to 20 ampere maximum. So ito guys, dito ka pwede mag-charge ng iyong solar panels hanggang 11 to 60 volts po and 15 ampere po ang pwede nyong gamitin dito. And ito naman yung kanilang saksakan ng galing sa AC para i-charge mo ito. So compatible yan guys sa 220 volts or 240. Ayan. At ito naman yung ating overload protection, itong part na ito. Next, AC output naman tayo guys. Meron tayong 4 na AC output. Pero bago mo magamit yan, kailangan mo muna pindutin itong kanilang AC button sa likod na to para mag on and off. Pero pwede mo rin yung i-control via app. Punta ka lang dito sa output, tapos on mo lang yung AC. Naka-on na siya. Off natin. Yan, off na natin.
Nakita nyo? Nag-off na rin siya na automatic. So, ganun siya ka-convenient gamitin, napakadali. Then, meron siyang 4 na AC output nga na kung saan ay pwede kang magsaksak hanggang 4 na outlets yan guys. Guys, ang AC output nito kapag ito ay gagamitin nyo, magsasaksak kayo ng appliances, is 1,800 watts. Ang surge niya ay 2,700 watts. And ang car power output nito guys, ito yon. Siyempre, kailangan mo din pindutin itong on and off button para magamit nyo. Or, through the app, i-control mo siya through the app, pwede mo rin siyang i-on at i-off sa pamamagitan ng pag-login, pagpindot dun sa kanyang button sa kanyang app. Dito ka, punta ka lang dito sa output na to guys. Then, 12 volts DC yan na pipindutin nyo. Yan. So, nag-on na siya guys. Automatic. So, may dalawang ports dito na pwede nyo pagsaksakan ng maximum lang niya guys is 3 ampere max. Yeah, 3 ampere max. Ito naman guys yung extra battery port ng Delta 2 na kung saan ay hanggang 2 extra battery port ang pwede nyong gamitin dito. So kung gagamit kayo ng extra battery port from 1,000 watts na capacity niya, magiging 2,000 kasi 1,000 uli another capacity, then another capacity is magiging 3,000 siya, hanggang 3,000 ang maximum capacity niya guys. Pero hindi magbabago ang watts na pwede mong ilabas mula dito or ipasok mula sa solar panel. Ganun pa rin. So overall experience namin dito, napaka-convenient niyang gamitin guys. Hindi siya ganun kabigat, medyo compact, medyo maliit. Kahit saan mo siya dalhin, pwede mo siya dalhin. Hindi ganun ka-hassle sa sasakyan. Pag mahilig ka mag-camping, goods na goods. Sapagkat napakadali nga niyan dalhin. Portable, very portable. Tapos may dala din kaming solar panel, pwede mo i-charge, 400 watts yung dala namin. Within a day, kaya nito nasa beach kami, ay napakabilis mag-charge. Ilang oras lang, 4 to 5 hours, full sun, basta nasa around 300 to 300 watts pataas, mag-charge mo na tong Delta 2. Experience namin sa paggamit namin dito guys, gumamit kami ng 2 electric fan, mga cellphone, batteries ng ating flashlight for underwater activities o para sa ating spearfishing. Hindi na kami nalolobat. Yun ang kanaganda namin dito nung gumagamit tayo while camping. Kasi problema namin kapag kami nagka-camping, nalolobat talaga kami palagi. Pero nung nadala na namin to, electric fan, walang kahirap-hirap. Wala pang yung 2 electric fan na dala namin, although maliit lang sila. So wala pang 50 watts yun, yung nagagamit namin. So kahit 12 hours to 14 hours, pwede pa yung magamit guys. Ngayon nga, ang dami pa niyan laman, yung battery ito. Pwede pa namin itong gamitin sa bahay pag uwi namin. Sa pagtagal natin guys, susubukan pa natin to, dadali natin to. And baka magdala pa tayo ng larger version nito, yung Delta 2 Max. Pero para sa amin, Delta 2 okay na sa camping. Ang kulang na lang guys ay yung pag mag-iinit ka ng yung mga heater na tubig, minsan ayaw mo magpainit sa mga butane gas. Gusto mo sa halimbawa sa ganito mo, hindi ko siya ina-advise na gamitin dito kasi 1,500 lang to. Although may surge, may power surge siya na 2,700 watts. It's mas magiging safe kayo guys kung susundin nyo na lang yung 1,800. Para sa akin lang naman. Pakita mo ang iyong mga pinagpagura na hulihin. Yan ang huli ko kagabi, lobster. Lobster na 2. Pakita mo, iangat mo ulit. 1 kilo ang isa. Yan o. Lobster. Fresh na fresh. Anong luto niyan? Butter? Masarap ito sinigang. Sinigang namin sa palo. Next! Siga. Next. Libo CJ, salmonite. Salmonite, masarap. Bakit naging pampansang isda? Joke ha. Hindi ang pampansang isda. Aray. Yan. Pakol. Pakol. Sarap Yan. tos pa sinigang. Oh, buhay po. Tagal talagang buhay ng isda. Or trigger fish. Pagka maglapinana, danggate. Danggate. Walang kasawa-sawan danggate.
Halos lahat ng katabihan ng dagat may langgit. Mga lapu-lapu. Lapu-lapu, grouper. Yan, isa next one. Siguro makakapalating kilo din tayo, ano? Lapu-lapu. Lapu-lapu. Digit size. Ilang lapu-lapu to? 1, 2, 3, 4, 5. Limang lapu-lapu. Saka isang, ano nga ito, Jay? Dulas, no? Dulas. 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 Eh, tinawag na dulas. Dulas na. Ano yan? Na-bingwet niya? Yan nakabingwet niya. Wow, next. Saka isang singkag. Singkag, kanina naman yan. Huli ni Marjo. Hinuli pa ang singkag, Marjon! Civilian, hinuli mo! Singkag, wala nang lamang loob. Kala may naprito na. Ano yun? Singkag! Kawawa! Kami. Pansigang na kami. The porcupine cat. Porcupine cat. Kasi yung balahibo niya parang porcupine fish. So, maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming adventure ngayong araw. See you in the next one. Marjon! Banat! Hindi daw niya alam sasabihin niya. Kaya hanggang dito na lang. Bigla na lang. Maglalaho. And see you in the next one.